Mga kababayan, magandang umaga po. Kamusta po ang tulog po ninyo? Ngayon po ay araw na po ng Miyerkules, August 26, 2026. Meron ho tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho natin simulan, i-like at i-share nyo po ang ating update para mas marami ho ang makapanood. Ngayon po, simula sa pagiging tatlong bagyo, ngayon po ay isa na lang yung ating minomonitor. Ito pong Typhoon Saudel. At ito po ay tuloy-tuloy yung paglayo sa ating Philippine Area of Responsibility. At magandang senyales po yan para magkaroon ng tsansang humina ang habagat o ang southwest monsoon. Alamin natin ngayon kung nasan po ang pinakalokasyon nito nga pong Typhoon Saudel. Ito po ay may lokasyon na 1,080 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Yung lakas po ng hangin niya, humina na lamang po sa 140 kilometers per hour at yung bugso po ay nasa 170 kilometers per hour. Ito namang dating tropical storm, naging tropical depression. Ngayon, isa na lamang pong LPA ay sumasama na dito po sa hangin ng Typhoon Saudel. Tignan nyo mabuti. Wag ho kayong malito yung Saudel, yan po yung obet na pumasok nung nakarang araw sa ating Philippine Area of Responsibility. Tulad na aking sinabi, walang direktang epekto itong Typhoon Saudel dahil tuloy-tuloy yung paglayo. Pero binigyan niya ng lakas itong habagat po para magkaroon tayo ng yellow hanggang orange warning po na heavy rainfall warning. Ang habagat po, kung makikita ho ninyo, ito is scattered, medyo kumakalat siya dito po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kaya asahan natin ngayong hapon po ng Miyerkules hanggang sa mga susunod na mga araw ang mga pag-uulan, lalo na ho sa hapon ho at sa gabi. Ngayon alamin natin yung tinatawag po natin na forecast weather condition o ito yung lagay ng ating panahon. Sa area po ng Zambales, dahil pa rin po sa habagat, ay makakaranas po ng occasional rains sa hapon po at sa gabi madalas o minsan sa madaling araw ho. Sa area naman po ng Metro Manila, sa may Ilocos Region kasama ang Cordillera at Minnesota Region, Cagayan Valley, the rest po ng Central Luzon, kasama ang Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Palawan at Antique, dahil pa rin po sa habagat o sa may southwest monsoon ay makakaranas po ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms lalo na po sa hapon at sa gabi. Lagi kong pinapaalala sa mga kababayan natin na ang habagat po ay hindi agad-agad humihina kapag ito ay pinalakas po ng isang bagyo. 3 hanggang 5 araw pa pwedeng humina po ang habagat o ang southwest monsoon. Yun po ay kung walang bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero ito po, marami nagtatanong sa atin, Kuya Francis, may panibagong bagyo ba na susunod pagkatapos ng bagyong Saudel? At dinoble check natin at naglabas po ng update ang Pag-asa doon po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. Pagtapos pong mawala sa ating monitoring domain, ito pong bagyong Saudel, ay may panibagong sama ng panahon o low pressure area. Pag sinabi natin sama ng panahon, yun po yung mga cloud cluster, low pressure area, yan ho yan. May madedevelop po dito sa may bandang silangan po ng Visayas sa pagitan po ng August 26 hanggang August 30. Yan po magsimula sa Friday hanggang sa weekends. Ito pong week na ito, So, LPA nasa katamtaman ng chance sa madedevelop dyan sa misilangan ng Visayas. At yung isang illustration na ipinakita ng Pag-asa, pagitan po ng August 31 hanggang sa first week ng September, papasok po yun sa ating Philippine Area of Responsibility bilang high chance na category po ng low pressure area. Pag sinabi natin na high chance na category ng LPA, yun ay malapit ng maging bagyo. Pero ngayon, inaalam natin, dinoble check natin kung magiging typhoon ba yun o magiging super typhoon. Dahil yun dapat ang ating pagandaan. Kasi ang super typhoon, pinapalakas talagang habagat o nangyayari yung rapid intensification. Upon checking po sa update and doon sa advanced weather forecast natin, kahit po papasok sa paryon bilang high chance na LPA, hindi naman nakikita ang lalakas bilang typhoon o super typhoon. Pero makaka-apekto pa rin sa habagat po para mag-maintain yung lakas nito kung gaano ito kalakas ngayon. At ito po, tuloy-tuloy tayo sa habagat o dahil po sa habagat, meron po tayong nakataas tulad na aking sinabi, yellow hanggang orange warning hanggang sa mga susunod po na mga araw. So alamin po natin mga kababayan at kung mabanggit ko yung mga lugar ho ninyo, ugali magdala ng payong jacket kapote,
Ngayong hapon po ng Miyerkules hanggang bukas ho ng hapon po ng Huwebes, meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa area po ng Zambales. Meron naman tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ngayong hapon hanggang bukas ho ng hapon sa parte po ng Benguet, kasamang La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Pagdating po ng Thursday ng hapon hanggang sa Friday ng hapon, meron naman tayong nakataas na tinatawag natin na orange warning, no? Diyan sa may Zambales at Occidental Mindoro. Orange warning natin 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Pero yun ay kabuuan na po ng isang buong araw, no? Hindi naman yun yung tipong isang bugso. Minsan sa umaga, kaunti, and minsan sa hapon. Ang kabuuan po na dami ng ulan is 50 to 100, 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Yun ho ang ating aasahan. Kaya mag-ingat pa rin po tayo. Uulitin ko mga kababayan, pangunahing weather system pa rin na nakakaapekto sa atin, etong habagat o southwest monsoon. Hindi siya makahina-hina dahil nga pagtapos ng bagyong Sandel, may panibago na namang sama ng panahon na atin pong patuloy na i-monitor. Tandaan nyo, ang habagat ay hanggang sa September lamang. Kapag pumasok ng August, pagdating ng November, December, yan naman po ay nasa amihan season naman tayo. Kasabay ng amihan season yung medyo maalinsangan o yung El Nino. So titignan natin yung mga senaryo kasi pwede pa pong magbago yan. Delikado tayo kapag mayroong amihan season o nasa amihan season na tayo kapag may bagyo. Kasi pababa ang direksyon ng hangin. Ibig sabihin, pag may mga bagyo sa may silangan, itutulak yan pababa. So, yung landfall scenario ng mga bagyo, mga super typhoon, mataas kapag nasa amihan season. Kapag nasa habagat season naman tayo, tinutulak papalayo. Kaya kung mapapansin ho ninyo, yung mga super typhoon ng mga nakarang mga months natin na update, no? Super Typhoon Francisco, Super Typhoon Inday, Super Typhoon Sinlaco, ay karaniwan dito lamang sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Hindi naglandfall, lahat po ay nag-recurve. Ganun nangyari dito nga po sa Typhoon Saudel. So, paalala ko huli, ugali magdala ng payong jacket, kapote, mga low-lying areas, maglinis, huwag magtapon ng basura, plastic kung saan-saan, at lagi po tayong manatiling ligtas. Yan muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat po. Palike, i-share ng ating update para mas maraming makapanood. God bless po sa ating lahat.